Sa dilim, doon ko unang naramdaman ang kakaibang init. Minsan hindi mo kailangan ng liwanag para makita ang katotohanan. Kasi may mga unang kilig na nagsisimula sa isang simpleng kalabit. Ako nga pala si Harry. 24 na taon. Night shift agent. Alam mo na, yung buhay call center na puro puyat, instant noodles, kape, na parang dugo ko na. Boarding house lang ang uwi ko tuwing umaga, tapos bagsak na agad sa kama. Pero isang gabi, nagbago ang routine ko. Dumating ang bagong boarder, si Miguel. Nakasando, pawis, amoy bagong ligo. Yung tipong may sariling slow-mo kahit hindi naman umaandar ang electric fan. Bro, ikaw si Harry? Tanong niya habang bit-bit yung dalawang malaking bag. Oo, roommate kita. Ngumiti siya. Yung ngiti na parang sponsor ng kuryente. Biglang may spark. At doon nagsimula yung kaba ko sa dibdib. Madaling araw, brown out, literal na kalabit sa dilim. Habang tulog ako, bigla akong nagising kasi may kumalabit sa braso ko. Bro, Harry. Pabulong na boses. Di ko alam kung multo, naniningil ng utang o roommate ko. Pagbukas ko ng mata ko, wala akong makita. Puro darkness. Bro, takot ako sa dilim. Pwede bang umupo muna dito sa tabi mo? Sabi ko, kalmado lang. Sure. Pero sa loob-loob ko, ano to? Horror o love story? Naramdaman ko yung braso niya na dahan-dahang dumidikit sa akin. Hanggang sa kumalabit ulit. Uy, kinakalabit mo ako. Bakit may ganito? Wika ako. Sorry. Tactile ako kapag kinakabahan. Wika naman niya. Hindi na ako nag-react. Nagpretend ako na kalmado. Pero yung kaba ko, parang tumatakbo sa panran. Bro. Thanks ha. Sa iba kasi ayaw nila na malapit ako. Ay, weird daw ako eh. Wika niya. Tumahimik ako sandali tapos ang sagot ko, hindi ka weird. Safe ka dito. Alam mo yung connection na hindi mo may paliwanag? Yung tipong hindi mo pa kilala ng buo pero parang close na. Ganon yun. Sa unang gabi pa lang, may naramdaman na akong kakaiba. Di ko alam kung dahil sa dilim o dahil kay Miguel. Pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi ko na gustong bumalik ang ilaw. May mga tao na dumarating ng walang pasabi, pero unti-unting nauukit sa araw-araw na simpleng sandali. Minsan hindi mo na kailangan ng matinding eksena para kiligin. Minsan, sapat na ang isang umagang may kape at siya. Pagkatapos ng kalabit sa dilim, hindi ko na alam kung paano ako mag-a-act kinaumagahan. Kunyari chill, pero deep inside, Lord, ang gwapo ng roommate ko kahit bagong gising. Bumaba ako sa mini kitchen ng boarding house. Tulog pa ang lahat. Pero hindi na ako nagulat nang may nakita akong isang tao doon. Nakasando, magulo ang buhok. May hawak na sachet ng kape. Si Miguel. Good morning bro. Wika niya. Good morning din.
Wika ko naman. Habang nagkakape ako, napansin kong hindi niya mabuksan yung sachet. One hand sa sarili niyang kape. Another hand, hawak yung mug. Bro, pwede ba pakibukas? Hindi ko maano eh. Maano? Wika ko. Yung ma-open. Sabay tawa niya na parang commercial ng mouthwash. Inabot niya sa akin yung kape. Nakatapat yung kamay niya sa akin, medyo malapit. Pagkuha ko, dumikit yung daliri namin sandali. Maliit na kontak. Pero parang sumabog yung utak ko sa kilig. Focus Hari, sachet lang yan, hindi engagement ring. Ay nako, wiga ako sa sarili ko. Habang hinahalo ko yung kape niya, napansin kong nakatitig siya sa akin. At ang sabi niya, alam mo bro, hindi ako sanay na may kasama sa boarding house pero parang okay pala. Wika niya. Ganon, bakit? Wika ko naman. Ewan ko, siguro dahil sa'yo. Wika niya. Mapapamura ka talaga. At ito, umupo kami sa maliit na mesa. Habang umiinom ng kape, napansin ko yung mga mata niya. Hindi pala dark brown. May golden shade pag tinatamaan ng umaga. Tumingin siya ulit sa akin at ang sabi niya, bro, kanina, sorry sa kalabit. Sagot ko naman, okay lang, hindi naman ako natakot. So pwede ulit, I mean, hindi ko ibig sabihin. Wika niya. Nagpanik siya at ito natawa ako. At ang sabi ko, kung matatakot ka ulit, pwede kang magkalabit pero next time, huwag sa braso. At ang sagot niya, saan? Seryoso niyang tanong. Nagkangitian kami. Biglang pumasok si ate, yung landlady. Ay, kaya pala. Kala ko may naglalandian dito sa kusina. Sabay kaming napaubo at tumatras ng upo. Pero bago siya umalis, naramdaman ko yung paa ni Miguel. Dumidikit sa paa ko sa ilalim ng mesa. Hindi niya tinanggal at hinayaan ko lang. Akala ko simpleng araw lang pero minsan sa mga mumunting sandali, doon nagsisimula ang hindi mo inaasahang koneksyon sa isang tasa ng kape. May unti-unting humahalo na damdamin. May mga patakarang ginagawa natin para protektahan yung puso, pero may mga tao na natural lang talaga na lumampas sa linya. At kapag puso na ang kumalabit, wala nang rules na pwedeng sumalo. Simula nung harutan sa kusina, napansin ko, iba na ang galawan ni Miguel. Hindi na siya yung tipong awkward roommate. Para na siyang clingy boyfriend pero wala kaming label, okay? One night habang nasa loob kami ng room, bigla siyang tumayo at nagsulat sa whiteboard na nasa dingding. Miguel's new roommate rules. Number 1, bawal magkalat ng damit. Number 2, bawal magdala ng ulam na may bagoong. Number 3, bawal mapol sa roommate. At ang sabi ko, bawal mapol? Wow, ang bigat. At ang sagot niya, prevention is better than heartbreak. Sabay turo sa rule number 3 na may bilog at underline pa. Ha? Ikaw gumawa niyan? Tanong ko. Siyempre kasi mahirap na. Wika naman niya. Na mahulog ka? Sagot ko naman. Napating siya sa akin, hindi siya nagsalita agad. Hindi.
Mahulog ka. Wika niya. Ako naman ang natahimik. Gusto ko sanang sabihin na late na eh. Pero hindi ako ready. Next day, panahon ng labada. Naglalaba ako sa likod ng bahay tapos bigla kong narinig si Miguel na sumisigaw. Hari! Tulungan mo ako! Akala ko may naipit na kamay sa washing machine. Paglapit ko, nakita ko siya naka-standby sa harap ng washing machine. May hawak na 3 puting brief. Bro, nalagay ko yung bleach sa colored section. Tinuro niya yung shirt niya na naging tie-dye na may kulay pink at purple. Anong ginagawa mo? Tie-dye ng broken hearted? Wika ako. Sinusunod ko lang naman yung instruction. Wika naman niya. Anong instructions? Wika ako. Yung wash, rinse at saka pray. Wika ni Miguel. Hindi ko kinaya, tawa ako ng tawa. Dahil frustrated, kumuha siya ng tabo at sinabuyan ako ng tubig. At ang sabi ko, uy! At ito, sinabuyan ko rin siya. Hanggang sa nauwi sa basaan, hanggang sa pareho kaming basang-basa. Hiningal kami pareho. Then, something happened. Nauna siyang tumigil. Tumingin sa akin. Tumingin sa kamay kong hawak yung tabo. At ang sabi niya, okay, fine. Rules update. Kinuha niya yung whiteboard, marker, at sinulat. Number 3. Bawal mapol sa roommate. 3B. Kung mahuhulog, dapat sabay. At eto, na-froze ako. Napatigil ako. Parang yelo. Di ko alam kung biro yun o confession disguised as a joke. Tinignan ko siya tapos sabi ko, sinong nagsabi na hindi pa ako nahuhulog? Napatigil siya, parang hindi niya alam kung papalakpak o tatakbo. At ang sabi niya, ay, ha? As in, serious ka? Kasi... At eto, hindi niya na natapos ang pagsasalita. Hindi ko siya sinagot. Kinuha ko yung marker at dinagdag ko sa baba. Number 4. Bawal matakot. Tumingin siya sa akin, tumingin ako sa kanya. Boom, naging tahimik. First time ko siyang makita na hindi makapagsalita. May mga sandaling hindi mo kayang takasan ng katotohanan. Lalo na kung puso mo na ang pumirma ng kontrata. Hindi lahat ng rules sinusunod. Lalo na kung pag-ibig ang lumalabag. May mga halik na plano. May mga halik na inaasahan. Pero ang pinakadelikado ay yung halik na hindi sinasadya. Dahil madalas, yun ang hindi mo makakalimutan. Simula nung rule na bawal matakot, naging mas open kami ni Miguel. Hindi na kami yung awkward roommates na nagkukunwaring busy. Mas naging natural, mas naging kami. One time nagpa-deliver kami ng midnight snack. Burger at fries, kumain kami sa kama. Huwag tularan. Dude, bakit ka nakatitig sa akin habang kumakain? Tanong ko. Tinitingnan ko lang kung paano mo nguyain. Wika naman niya. Ha? Ang cute kasi. Nako, bakit ganun? Simple words pero parang tumatama sa puso. Late na, mga 3 a.m. Nanonood kami ng movie sa laptop. Romantic comedy. Siyempre, nasa isang unan lang kami. Nakasandal siya sa left side ko. Ako naman, nakaunat.
Hawak ko yung price, hawak niya yung burger. Sa gitna ng katahimikan, bigla siyang nagsabi, "Bro, may ketchup sa baba mo." Wika niya. Pinunasan ko gamit yung tissue. Hindi dyan, dito banda." Wika pa niya. Lumapit siya like super lapit. Ramdam ko yung hininga niya. Hinawakan niya yung panga ko. Tapos, pabulong siyang nagsalita. Mali pa rin." At bago ko pa ma-process, umangat siya ng konti para punasan sana yung ketchup. Pero nag-slide yung kamay niya sa unan at bam. Nagkabanggaan ang labi namin. Yung mundo nag-pause. As in, tumigil na parang wala nang tunog, wala nang movie, wala nang price. Kami lang. Labi sa labi, walang plano, walang script. Napatigil si Miguel. At ang sabi niya, Harry, sorry. Hindi ko sinasadya." Pero bago ko pa siya mapigilan, umatras siya at tumayo. Parang nahihiya, parang natakot na bigla. "Miguel, hey." At ito hindi siya tumingin. Tapos sabi niya, "Baka nag-cross na ako ng line." At ang sagot ko, "Miguel." At ito lumapit ako. Hinawakan ko yung kamay niya. Mabagal, dahan-dahan at sabi ko, "Walang line kapag parehong may gusto." Napatingin siya sa mata ko. May takot, may kaba. Pero higit sa lahat, may damdamin. Nagbukas siya ng bibig para magsalita pero naunahan ko. At ang sabi ko, "At saka hindi yung halik yung nakakatakot." At ang sagot ni Miguel, Ano?" "Yung hindi na maulit." Wika ko. Bumalik ang ngiti niya pero kitang kita ko. Hindi na siya yung takot sa dilim. Takot na siyang mawala ako. May mga halik na walang kasunduan, walang label, walang plano. Pero may iniiwan. Hindi sa labi, kundi sa puso. Ang selos ay hindi laging sigaw. Minsan, tingin lang. Tapos, tahimik na nag-aalab. Hindi dahil sa pag-aari, kundi dahil may natatakot kang mawala. Simula nung accidental kiss, may malaking pagbabago. Kung dati clingy si Miguel, ngayon, mas clingy na pero may bago rin, mas tahimik. Para bang binabantayan yung bawat galaw niya. Ako naman, parang tanga na naghihintay ng sunod na move niya. Isang hapon, pagkalabas ko ng ship, pagod at antok ako. Pagbukas ko ng gate ng boarding house, nakita ko si landlady, si Ate Yvette at si Miguel, nagkakape at tumatawa. At ang sabi ng landlady, "Oh Miguel, ang gwapo mo talaga. Kung wala akong asawa." At ang sabi naman ni Miguel, "Grabe ka naman ate." At ako, wait lang, bakit parang flirting ang energy dito? Naglakad lang ako papasok ng tahimik. Pero bago ako makapasok sa pinto, narinig ko yung landlady. Sabi niya, "Bakit di ka sumama sa outing namin sa Sabado? Punta tayong Tagaytay." At ang sabi naman ni Miguel, "Hindi ko alam kung pwede ako." At ako, hindi ko alam. Napalingon ako. Sabi ko, busy siya." Sabay na napatingin sa akin si Miguel at si landlady. At ang sabi ni Miguel, "Busy saan?" At ang sagot ko,
May lakad tayo. Kasama ko siya sa Sabado. Sabi naman ni Miguel, meron ba? At ako, sabi ko, meron na ngayon. O mga tangkilay ni ate landlady. At ang sabi niya, meron pala kayo. Sige na. Hindi ko na siya aagawin. Tapos umalis na si ate. Nakasmirk. Ako naman biglang na-realize ko. Puta. Ako pala yung nag-set ng date namin. Sa loob ng room. Sabi ni Miguel, anong meron na ngayon? Tingnan ko siya ng seryoso at sabi ko, ayaw kitang isama sa outing nila. At ang sagot niya, bakit? Hindi ko sinagot pero umupo siya sa kama, tumingin sa akin na parang hinuhubaran lahat ng walls ko. Sabi pa niya, Hari, nagsiselos ka ba? Parang tumigil ang oras sa loob ng boarding house. At ang sagot ko naman, hindi. Hindi ako nagsiselos. Hari, nakatingin ka sa akin na parang gusto mong ilubog sa kape yung si Ate Ibet. Wika niya. Kaya ang sagot ko, okay fine, oo. Nagselos ako, masaya ka? Umangat ang dulo ng labi niya. Hindi ngiting namimiloso po. Ngiting tuwan-tuwa. Lumapit siya sa akin. At ang sabi niya, gusto ko yung selos mo. At ang sagot ko naman, bakit? Kasi ibig sabihin, may lugar akong espesyal sa'yo. Wika niya. Di ko na kinaya. Pero bago pa ako makasagot, hinawakan niya yung kamay ko. Yung unang beses na siya mismo ang nag-initiate na walang biro. Mainit at matagal. At alam kong totoo. Hari, okay lang magselos ka basta ako, sa ilong ako. Wika ni Miguel. At ayun, boom, game over. Hindi aksidente ang selos. Minsan, yun ang tanging paraan ng puso para umamin na may natatangi. Minsan hindi mo kailangan ng label para malaman mong mahalaga ka. Sapat na yung paraan niya ng paghawak sa kamay mo na parang takot siyang may ibang hahawak. Araw ng Sabado, yung araw na ako mismo ang nagsabi na may lakad kami ni Miguel kahit wala naman talaga. Pero ayoko siyang sumama sa outing ni landlady. Ayoko siyang mapalayo sa akin. At ngayon, eto kami. Nasa loob ng bus. Papunta ng Tagaytay. Ako tahimik, si Miguel excited. Bro, thank you Kasi last minute na yung trip na to. Wika niya. At ako kunwaring relax at ang sabi ko, hindi ako papayag na sumama ka sa outing nila. Sabi naman niya, nang nakangiti, seloso? At ako, sabi ko, hindi selos, pagmamay-ari yan. Joke lang, hindi pala. Nakaside kami sa window seat magkatabi habang umaakit yung bus sa zigzag road. Biglang umalog ng malakas, halos pumalag yung upuan. Oh shit, pre, ang taas pala talaga nito. Wika niya. Hinawakan niya yung braso ko, instinct. At nung humupa yung takot niya, hindi na niya binitawan. Hinayaan ko lang pero sa loob ko, hanip. Parang ako na yung nauhulog sa kanya. In a few seconds, tinanggal niya yung kamay ko. At ang sabi niya, sorry bro, natakot lang.
Pwede ba namang hawakan ulit? Wika ko. Napatigil siya. Hinalikan ng hangin ang pagitan naming dalawa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ko. Ngayon, hindi dahil natatakot, pero dahil gusto niya. Hindi kami nag-usap. Hindi na kailangan. Pagdating sa picnic area, bumili kami ng 2 mais at buko juice. Tumingin siya sa mga couple na nakaupo sa ilalim ng puno. At ang sabi niya, ang sweet nila, no? Sagot ko naman, hindi naman tayo ganyan. Pero pwede kung gusto mo, wika niya. Na-choke ako sa buko juice. Ang lakas ng loob, ang lakas mangloko ng puso. Naglakad kami papunta sa viewpoint, mahangin, malamig, at ang tahimik ng paligid. Miguel stood beside me. Pero hindi siya tumitingin sa view. Ako yung tinitingnan niya. At ang sabi niya, alam mo, minsan gusto kong sabihin yung nararamdaman ko. Parang sumikip yung dibdib ko. Sabi ko, sabihin mo. Baka mawala ka, wika niya. Bakit mo naiisip yun? Wika ko naman. Kasi kapag sinabi ko baka magbago ang lahat, wika ni Miguel. Biglang umihip ang malakas na hangin. Parang soundtrack sa moment. Tumingin ako sa kanya, malapitan, at ang sabi ko, Miguel, hindi ako aalis. Lumapit pa siya ng konti, as in konting-konti na lang may halik na. At ang sabi niya, Hari, may gusto akong sabihin. At ito naging tahimik, hinintay ko pero biglang tumunog yung phone niya, si ate landlady. Tapos, Miguel step back, call connected. Hello ate, wika ni Miguel. At ito, kausap niya yung landlady, sabi niya, Miguel, nakita ko yung brief mo na nakasampay sa labas. Ang cute ng design, pink. Napaluhod ako sa damo sa hiya. At ito pa yung mas madala. Miguel puts the phone away from his ear and whispers sa akin. At ang sabi niya, hindi pink ang kulay ng pag-ibig. Tapos kinindatan ako. Boom. Pagkatapos ng call, biglang nawala yung moment. Walang confession. Hindi ko na naitanong. Pero habang papauwi kami sa loob ng bus, pinatong niya yung ulo niya sa balikat ko. At mahinang bulong. Sabi niya, next time, di ko nahahayaang may ma-interrupt. Di ko alam kung ano yung mas malakas. Yung tibok ng puso ko o yung tibok ng puso niya. May mga salitang bitin, may halik na napigil, pero ang mga puso hindi marunong mag-pause. May mga relasyon na hindi kailangan ng salita dahil ipinapakita ng kilos ang katotohanan. Minsan bago pa maging kami sa bibig, matagal na pala kami sa mundo. Pagbalik namin mula sa Tagaytay, parang may invisible thread na nakakabit sa amin ni Miguel. No labels, no official confession, pero every move, parang kami na. Isang gabi, nagkayayaan ng mga boarders sa kanto para mag-milk tea. As usual, sumama si Miguel, kasama ako. Sa pila, may lumapit na babae. Bagong boarder daw. Cute, friendly. Very friendly. At ang sabi ng babae, Hi Miguel, ikaw pala yung chef dito ng boarding house. At ang sabi naman ni Miguel, Ha? Chef agad? At ang sabi ng babae, kasi ang bango mo. Ang bango nung niluto mo kanina, para kang future husband material. At ako, excuse me, future what?
Tinignan ko si Miguel, nakangiti siya but politely lang. Pero yung babae nakatingin sa braso ni Miguel as if ready nang mag-claim. Tapos bigla niyang hinawakan yung braso at ang sabi ng babae, "Ang firm naman ng muscle mo. Nag-workout ka?" Before I could stop myself, automatic yung katawan ko. Hinila ko yung wrist ni Miguel papalapit sa akin at diretsong sabi, "Taken yan." Wika ako. Tumigil ang mundo. Miguel blink. Yung babae nagulat, parang nalaglag yung milk tea pearls niya mentally. At ang sabi niya, sorry, taken pala. Girlfriend?" Wika ng babae. Nakatingin ako kay Miguel, nakatingin siya sa akin. Hindi na ako nag-isip. At ang sabi ko, hindi. Taken ko siya. Ramdam ko yung bahagyang paghigpit ng hawak ni Miguel sa kamay ko. Hindi niya ako binitiwan, as in never. At ito, hinarap niya yung babae. At ang sabi niya, hindi siya nagbibiro. Boom. At ang sabi ng babae, "Oh wow, sige. Sorry." Tapos umalis na si girl. Pag-alis niya, hindi ko pa rin binibitawan yung kamay niya. Hindi rin niya binibitawan yung kamay ko. And after that moment, naglakad kami pabalik sa boarding house. Tahimik. Pero yung tahimik na punong-puno. Pagdating namin sa labas ng gate, bigla siyang tumigil. "Hari, bakit mo sinabi na taken ako?" Tanong niya sa akin. Hindi ko alam kung paninindigan ko yung tapang kanina o atras ako ngayon. Pero nauna na yung puso ko. Kaya ang sabi ko, kasi ayokong kunin ka kahit kanino. At ito, lumapit siya sa akin ng sobrang lapit. At ang sabi niya, "Hindi man naman ako pwedeng kunin." At ito, lumapit siya, nakatingin sa mata ko. At ang sabi pa niya, "Kasi sa'yo na ako." At doon wala nang tao sa paligid, walang ingay, walang milk tea, kami lang. Hinawakan niya yung mukha ko dahan-dahan. Parang takot siyang masaktan ako. Hindi siya humalik. Hindi niya kinailangan. At ang sabi pa niya, "Hari, sa harap nila, para sa'yo ako." Hindi ko na napigilan, napangiti ako. At sa loob ng boarding house, narinig namin yung mga boarders sumisigaw. Tumawa si Miguel. Sabi pa niya, "Paano ba tayo sasagot dyan?" At sabi ko naman, simple lang. Lumapit ako sa tenga niya at ibinulong ko, "Soon." At ito, nakatingin siya sa akin na parang maliwanag din sagot sa lahat. May mga sandaling parang pelikula ang buhay, yung tipong hindi mo alam kung paano nagsimula pero bigla ka na lang napangiti sa ending. At sa pagkakataon to, nasa harap ako ni Miguel, hawak niya yung kamay ko. Pareho kaming nanginginig pero wala na yung takot. Puro kilig na lang. Gabi, hangin, ilaw ng Maynila sa baba. Parang soundtrack na lang ang kulang. "Hari, sorry kung minsan feeling mo, nilalaro lang kita." "Miguel, hindi naman sa ganun. Natakot lang ako. Hindi ako sanay na ako yung may gusto." At etong ngumiti siya. Yung ngiti na para bang alam niyang matagal na akong talo. At ang sabi pa niya, di sasanayin kita." Kinabig niya ako papalapit, literal na kalabit sa dilim ang naging tawag sa kwento namin.
Pero ngayon wala nang dilim, malinaw ng lahat. Hari, gusto kita matagal na. Hindi ko maamin noon kasi takot ako eh. Takot akong kung sasabihin ko, baka mawala ka. Napatingin ako sa kamay naming magkahawak. At ako, sabi ko, paano ako? Hindi rin ako nagsalita dahil akala ko joke lang ang lahat. At eto umuling siya tapos seryoso. Sabi pa niya, ikaw yung pinaka-serious na nangyari sa buhay ko. At bago pa ako makareact, hinila niya ako paharap. Hinalikan niya ako. Hindi na ito tulad nung dati. Hindi na biglaan, hindi na patago. Hindi na yung tipong bawal. Ito na yung halik na may sagot na hindi tanong. Pagkatapos, sumawak siya sa pisngi ko. At ang sabi niya, "Can I be your boyfriend?" Napatawa ako. Ngayon ka pa nagpaalam pagkatapos mo akong halikan? Wika ako. At ang sabi niya, gusto ko official. At eto, tumaas ang kilay ko. Sabi ko naman, sa harap ng city lights pa talaga? A special moment to. Sagot niya sa akin. Tumingin ako sa mga ilaw sa baba, sa kamay niyang nakahawak sa akin, sa mga mata niyang puno ng sincerity. At ang sabi ko, oo, boyfriend na kita. Sa dilim nagsimula ang kwento namin. Isang kalabit na hindi ko akalaing magpapaikot sa mundo ko. Pero ngayon, maliwanag ang lahat. Hindi na ako tinatago. Hindi na ako nauhuli sa dilim. Kasi sa huli, pinili niya ako. At kung may natutunan ako, minsan hindi aksidente ang mga nangyayari sa dilim. Destiny lang na hindi pa ready magpakita ng full lightning. Pero kapag handa ka na, sisindihan niya ang mundo mo. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.